and good afternoon, Labasan, Zamboanga del Norte. This is Mindanao News Patrol. Narito po tayo upang talakayin at ibahagi sa inyo ang pinaka-pinag-usapan na issue sa araw na ito, ang cybercrime. Ano nga ba ang cybercrime? Narito ang pahayag. Pirmado na ni Pangulong Noynoy Aquino ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya mapapanagot na ngayon sa batas ang mga nasa likod na mapaninira sa internet. Pati na yung mga utak na mga illegal na gawain, gaya ng identity theft, hacking, at child pornography. Atin pong tunghayan ang istorya ng isang biktima na kinapanayam ng ating kaibigan na si Geraldine Sumaso. Geraldine. Doble ingat po tayo sa pagkikipagtransaksyon sa internet. May babae sa gahangan na binentahan ng pekeng ticket sa Itulaga sa tamang panahon. Hindi man ito kinagat, ginagamit naman ang pangalan at pagkatao para pagkitaan ito. Nangingi po ako ng ticket ng picture, pero hindi po siya makapag-send dahil sabi niya napipeki daw. Nanya ko pa nga po yung ID sa akin. Sinend ko po sa kanya yung picture. Makalat na po pala yung picture ko. Nagamit nga yung ID ko. Tapos na parang naisip ko po, dun lang naman po kay Paul nag-send. Tala, kasi marami nang nandoloko. Ako po si Geraldine Sumasaw, balik sa'yo, Shani May. Ayan, hindi natin maibabalik pa ang nasirang reputasyon ng isang tao. Kaya naman mga kaibigan, huwag tayong gagawa ng isang bagay na ikasisira ng isang tao. Karagdagan nito ang ating alamin ang batas na nagbabawal ng gawain ito. Mula kay John Mark Salazar. So, sa bagong batas na Cybercrime Prevention Law, inaasahan ng gobyerno na mapalakas ang pagsugpo ng krimen sa computer at internet. Subject to abuse, di ba? Depende. And that's why meron tayong enforcement mechanism doon. Nagkaroon talaga ng black and white, nagkaroon talaga ng batas na nakasulat, na talagang rektang tumutukoy doon sa mga tinatawag nating cybercrimes. Nang gumagamit ng internet, ng computer systems, pwedeng maakusahan ng libel. It could restrict, it could curtail freedom of expression in the country. Anong ibig sabihin nito? Gagamitin ito to silence the critics in the government? Malicious imputation of a vice crime or defect. No? So essentially nga parang paninirang purik against sa isang tao. Basta fair comment on public events. I think pasok yun. Nilans yung law enforcement agencies na wala man lang warrant. Pwedeng i-collecta yung data na yan, traffic data ng PNP at saka ng NBI nang walang warrant, either infringing or whatever violates libel, ibablock nila. So parang naging censor ngayon ng DOJ. Parang hindi yata maganda yon. For a government which claims transparency to be its priority, for a government which claims openness na sa pamamahala, instead of cybercrime, sana freedom of information. Ang eksklusibong panayam ni Geraldine Sumasaw sa nag-iisang Bam Aquino. Isang biro ang dadaan sa isang depresyon at wala ng kumpiyansa sa sarili. Kung si Senator Bam ang tatanungin, dapat daw magmula ang krusada sa mga eskwelahan dahil ang kadalasang biktima nito ay ang mga bata. Merong provision ng cyberbullying dun sa ating batas which is concerned with bullying in schools. So may batas na tayo dyan. Yung wala pa tayong batas is yung bullying out in schools. Ang mas ninanais sana natin is manggaling mismo sa mga Pilipino na responsable tayo sa ating pakikitungo online. Responsible media use at yung media literacy kasama naman sa mga modules ng DepEd. Hindi lahat na nakikita natin yung totoo. Kailangan meron tayong critical mind, no? Ako po si Geraldine Sumasaw, nag-uulan. Balik sa iyo, Shani May. Rinig po natin ang mga impormasyon mula sa mga eksperto. Naway may natutunan kayo sa araw na ito at maging gabay ito sa pang-araw-araw niyong pamilya. Muli, ito ang Mindanao News Patrol ang nagbibigay kalaman at malinaw na hayag sa inyong lahat. At ang inyong tagapaglingkod. Ako po si Shani May Rabaya, nagpapatrol.